Ano ba ang insomnia? Regret, self-blame, overthinking, anger, depression, loneliness? Ang depression. Depression is lungkot. Halimbawa na nasasaktan ka dahil halimbawa nawalan ka ng trabaho o mahal sa buhay. Mga ganong dahilan na hindi mo alam, hindi mo namamalayan, nasasaktan mo na yung sarili mo. Anxiety, takot sa mga tao, nahihiya na makipag-banding o makipag-usap. Naiisip na baka kung ano-ano mga pinag-uusapan tungkol sa'yo. Baka may ginawa kang isang bagay na okay naman, pero pag huwi mo sa bahay mo, palagi mong iniisip na mali ka. Mali ka talaga. At dapat hindi mo na ginawa. Palagi mong naiisip na mali ka. Kung naranasan mo ang mga ito, makaka-relate ka sa video kung ito. Good morning guys! Senyas-senyas lang muna tayo kasi tulog pa yung dalawa, baka magising at hindi ako matuloy sa pag-alis ko. It's 3:40 AM. Bago ako umalis guys, ipagluluto ko muna sila ng tanghalian nila. At mag-aalmusal na rin ako. Ito yung pasalubong ng mga yan sa akin kagabi. Dahil nagpuyat siya sa trabaho sa dagat kagabi. OOTD, check muna tayo guys. 4 AM pa lang guys, pero lalabas na ako ng bahay. Kasi baka mahuli ako ng asawa ko, hindi ako papayagan. Tagal ko pa naman tong plinano. Walang katao-tao sa labas guys, nag-aantay ako ng sasakyan. Nakasakay na ako ng van guys, baby. Pupunta tayo guys kung saan makaka-relax ang ating pag-iisip. Tricycle at andito na tayo. Pagpasok nyo dito guys, may refilpan kayo. Saktong 6 AM guys, nandito na tayo sa loob ng Burnaby Beach Resort. Napakaganda dito guys. Hindi ko to ikakat para makita nyo yung loob. Para sa mga gustong pumunta rin dito, ayan may restaurant sila. Ito yung unang pool. Ayan yung loob ng restaurant. Ito yung unang pool nila. May pang matanda at may pang bata. Ang ganda dahil ma-nature din yung loob. At malinis guys ha. Ito yung mga rooms na pinaparent nila. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo yung mga loob ng rooms na pwede nyo mag-stay dito sa Burnaby Beach Resort. Meron din sila dito guys ng mga table cottage, umbrella cottage, at kubo cottage. Ito ang gate papunta sa beach. Complete activities din sila dito sa dagat guys. At may island hopping din. Ihawan area. Meron din silang bilyaran. Pwede ka maglaro ng libre. Comfort room. Ito ang pangalawang pool. May pangmatanda at bata rin. Ganito yung gusto ko at timing din dahil walang maraming tao. Talagang ang sarap magmuni-muni pag ganito. Mamaya guys, bubuksan na nila yung mga fountain dyan sa pool. May mga naglilinis pa eh. Mababait din ang mga staff dito guys. Guys, ang saya ko. Nakita ko si Merl Lion. Na-miss ko nung nag-Singapore ako. Yan, talagang pinakagustong gusto ko makita si Merl Lion. Ayan siya. Ito na ang beach guys. Black sand siya, pero malinis naman. Okay naman. Guys, ito na. Masisilayan na natin ang kanilang dagat. Dagat ng Nasugbu, Batangas. Magmumuni-muni muna ako dito guys. Lalasapin ko muna yung masarap na simoy ng hangin at dagat. At saka ako magkikwento sa inyo kung paano ako nagkaroon ng anxiety, depression, at insomnia. At kung saan ko ba ito nakuha? Paano nangyari sa akin? Ito na guys, sasabihin ko na sa inyo ang gusto kong sabihin. Ayan, upo na tayo sa buhangin at habang nagkikwento tayo, nakatingin tayo sa alon ng dagat. Hi guys! Good morning and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, gagawa ako ng video na me time. At ang video na to guys ay para sa mga makaka-relate sa akin na nakakaranas ng insomnia, anxiety at depression. Kung isa ka or kayo na nakakaranas ng ganitong sitwasyon, panoorin mo to hanggang dulo. So ayun na nga guys, magkikwento muna ako kung paano ako napadpad dito. Sobrang pinagplanuhan kong pumunta dito at mag-isa at mag-video. Siyempre para na rin meron akong content
At syempre, bukod sa lahat, gusto kong magkaroon ng oras para sa sarili ko. Yung sandaling iintindihin ko lang muna yung sarili ko. Yung magpaparefresh muna ako ng utak ko, ng pag-iisip ko. Sa dami ng pinagdaanan, masaya, malungkot, problema. At yung pagiging ikaw sa araw-araw, katulad ng may partner ka sa buhay mo, meron kang mga anak na dapat intindihin mo, asikasuhin mo. Syempre, hindi naman sa lahat ng oras is masaya kayo, di ba? Pero kailangan mong paglabanan. Kasi para tayong cellphone, di ba, na nalulubat at kailangan din natin mag-full charge. Katulad ko, binigyan ko muna ng time yung sarili ko. Parang pina-full charge ko muna yung sarili ko. At para pag-uwi ko sa bahay, di ba, energetic ulit. At kaya mo na ulit mag-back to reality. So ito na nga, ikikwento ko guys para maintindihan nyo kung bakit ako naggaganito. So ito na nga, Manila girl ang lola nyo. Siyempre, dun sa kinalakihan kong lugar is yung matropa ako, ganyan, barkada po, kaibigan, puro inom, pasyal dito, pasyal doon. Oops, pero sa paglalakwatsa ko naman, kasama ko palagi yung mga anak ko. Hindi naman ako yung sobrang feeling dalaga ha. Pero kasi gusto kong mag-enjoy kahit may anak na ako. Halos ang buhay ko doon, araw-araw ganun, puro sayahan lang. Ito na nga, napadpad ako dito sa probinsya, sa Batangas. Ang napangasawa ko taga dito sa Matabungkay, Batangas. At doon siya nagtatrabaho. At meron din kaming sariling floating cottage. Sa mga gusto mong mag-avail, meron din mga rooms at mga rice sa loob. Sa mga gustong pumunta sa Matabungkay Beach, ito yung number ko. Kontakin niyo lang ako dyan. At ito na nga, mabalik tayo sa kwento. Kung bakit ako nagkaroon ng insomnia, anxiety, depression. Dahil yung napangasawa ko dito, sobrang mahal na mahal ako, sobrang siloso. Gandang-ganda kasi siya sa akin dahil ng haircut, charis. Gusto niya guys na nasa loob lang ako ng bahay. Ang gusto daw niya sa babae, yung nasa loob lang ng bahay, hindi lumalabas. Yung babaeng bahay niya, nag-iintindi lang sa anak, sa asawa, simpleng babae lang. At ang mga suot gusto niya lagi naman pajama, kahit pupunta ng mall, pajama, pantalon, kahit nasa dagat kailangan pantalon, t-shirt. Pero kapag natatakasan ko tayo, nakakapag-shirt ako, nakakapag-sando. Tapos away na yun, dun. Hindi, alam ko naman, sinabi niya sa akin, pinoprotektahan niya lang ako. Kaya lang minsan, parang hindi pa rin ako sanay. Parang minsan, namiss ko pa rin yung buhay ko doon na kung ano yung mga ginagawa ko dati. Pero nagbago na ako. Talagang bahay na lang ako. Talagang sobrang simple na lang. Halos hindi naman ako nag-iinom eh. Halos wala na ako nakakasamang kaibigan. Okay na okay yung buhay ko guys dahil hindi lang 3 beses sa isang araw ko kumain, kundi anytime kung gusto ko kumain. Lahat ng mga luho ko namin, nabibili namin. At saka tulungan kami sa pagtatrabaho sa bagat. 2 yung floating cottage namin. At 2 kami nagtutulungan. Para magkakaroon ng bisikan, lalagay namin sa mga resort. Ayan na, ang araw na guys. Okay na okay yung buhay ko namin, kaya lang, yun nga minsan, nananakit na yung ulok na parang medyo siguro hindi pa ako sanay sa ganito talaga. Pero syempre, dahil mahal ko yung asawa ko, at syempre, kailangan ko tanggapin kung ano na ako ngayon, at kung ano na ako dito sa probinsya, yung buhay ko. So ayun na nga guys, kaya ako nakaranas ng insomnia. Kasi yung mga sasabihin ko, base lang ko din sa mga nakapanood ko sa YouTube, yung sa mga doktor na sinasabi nila, kasi iba rin mga nakakaranas. So parang, ito rin yung papaliwanag ko din sa inyo na nararamdaman ko. Yun nga yung insomnia guys na nahihirapan akong makatulog dahil yung parang sobrang ang dami-dami mong iniisip. Nahihirapan akong makatulog. Yun yung anxiety na parang naramdaman ko na magkulong sa bahay, sa kwarto, kahit brown out, nakasarado yung pinto, yung bintana. Yung lagi lang ako nasa loob ng bahay na parang natatakot ako lumabas or parang nahihiya na akong makakita ng tao. Parang hindi na ako sanay kumausap sa tao. Dahil sa ganong sitwasyon na nga na gusto ng partner ko is loob lang ng bahay. So parang ayun yung nangyari sa akin. Tapos, depression. Hindi ko alam na depression na pala yun na parang may gusto akong gawin na ayaw niya pumayag. May time na nantupok pa nga yung ulo ko sa pader, naranasan ko yun. Kasi ayaw niya pumayag sa simpleng kagustuhan ko lang na basta may simple lang akong gusto, hindi ko lang muna sasabihin. Basta ayaw niya pumayag. Tapos parang basta kailangan nasa loob ka ng bahay, simple ka lang, manood ka lang dyan, may TV, lahat ng gusto mo, pagkain, parang ganon. Parang okay na sa ganon. Siyempre, yung utak ko, minsan namiss ko tropa, namiss ko mag-inom, basta yun yung mga pumapasok sa isip ko na. Pero mali din naman ako, guys, kasi nga, syempre, iba na yung buhay ko nga naman, diba? So, kailangan tanggapin ko yun, at mahal ko yung partner ko, mga anak ko. Pero minsan talaga, yun yung parang naiisip ko eh. Ginawa ko tong video na ako lang mag-isa ang aalis, kasi gusto ko ulit maranasan yung sarili ko lang muna yung iisipin ko, iintindihin ko, ng panandaliang oras. Umalis ako sa bahay, guys, ng mga 4:30 or 4:40 ganyan. Tapos, nakarating ako dito ng mga 5 plus, mati 6, ganyan. Tapos, uuwi ako mamaya ng mga alas 3 or alas 4 ng hapon. Hanggang doon lang naman yung binigay ko na oras para sa sarili ko. At saka, ito pa guys, hindi ito alam yung asawa ko, ng partner ko, na umalis ako ngayon para magganito, hindi niya alam. So, pag nalaman niya ito mamaya, yan, pag napapanood mo na to, alam ko magagalit ka, baka nga mag-awit to tayo. Pero, tumakas lang kasi ito guys. Pero, takas na ganito ang pupuntahan ko. Pero ang alam kasi niya, is pupunta ako dun sa friend ko, dun sa bundok. Basta may ginagawa kasi kami dun sa bundok. Hindi ko na muna sasabihin ko ngayon. Basta may pinupuntahan kami sa bundok, may ginagawa kami doon, kaibigan ko. So, ito na nga. Gusto ko ulit maranasan yung mag-isa. Bukod sa, dati kasi, kayang-kaya kong umalis guys mag-isa. Nag-abroad na ako mag-isa lang eh. Tapos nagtatanong-tanong lang ako para hindi ako malito. Tapos, ngayon ko na lang ulit naranasan kong mag-isa. At i-vlog na lang din to. Dahil din guys, nagkaroon ako ng idea. Dati, meron akong nakasabay sa bus
pauwi ng Pasay. Kasi pauwi ako sa amin sa QC. May nakasabay akong babae sa Matabungkay. Sumakay siya ng jeep, yun, sumakay din ako. Tapos nagtatanong siya sa jeep na, ang bababaan daw ba niya ay Pasay na? Eh hindi alam nung konduktor. Ngayon, nagsalita ako, sabi ko, ay miss, saan ka papunta sa Pasay? Tapos sabi niya, oo daw, hindi niya daw alam pa uwi. Sabi ko, sabi ka na sa akin kasi Pasay din ako, pauwi ako ng QC. Tapos sabi ko, bakit napunta ka dito ng hindi mo alam pa uwi? Ang sabi niya, alam lang daw niya yung hanggang sa Tagaytay, tapos papunta dito. Yun nga, hindi niya alam pa uwi dahil ginusto daw niyang umalis mag-isa, mag-outing mag-isa. Gusto niya daw maranasan yung parang gusto daw niyang maranasan mag-isa, maging parang malaya. Tapos gusto daw niya mag-isa lang dahil nga para daw tipid, saka kayang-kaya niya daw mag-isa. So parang nagkaroon ako ng idea na, ay gagawin ko rin ito, yung ako lang mag-isa. Tapos parang ang laya, mga ganyan. Katulad nito, sobrang nakakahina talaga ako na bigyan ko naman yung sarili ko, kahit sandaling oras lang naman. So ito na nga, siguro na itawid ko naman yung gusto kong sabihin. Parang ang sarap, diba? Ang sarap ng ganito. Yung maranasan mo rin mag-isa ka, yung nagmumimum ka ng ganito. Tapos yung init. Diba? Ang init. Tapos yung simoy ng dagat. Tapos yung kahit ang dami mga dumadaan, ito yung gusto ko eh. Yung nasa lugar ka nang wala kang kakilala. Wala nakakakilala sa'yo. Kanina guys, paglabas ko dito, hindi nag-video ako. So yung mga tao nakatingin. So ako okay na okay kasi ang sarap pumunta sa lugar na wala kang kakilala. Walang nakakakilala sa'yo. Yung sobrang ang laya ng buhay mo. Ganun. Ang sarap. Try nyo rin ito minsan guys. Gawin nyo rin ito para sa sarili nyo. Kasi minsan kailangan din natin makahinga para sa sarili natin. At wala tayong ibang gagawin ngayon kundi pasayahin lang yung sarili. Maliligo ako sa dagat, sa swimming pool ako, kakain, tapos tamang muni-muni, ganito. Hanggang matapos yung oras ko, hanggang mamayang alas 4. So, uwi na ako. Back to reality. So, ito na nga guys. Meron akong nakausap na lalaki na meron din siyang nararamdaman ng katulad ng sa akin. Tapos siya guys, nagpapadoktor talaga siya, nagpapatherapy siya. Sabi niya sa akin, ang galing ko daw, believe daw siya sa akin kasi kinakaya ko at kaya ko kahit hindi ako magpatingin sa doktor. At siya guys, umiinom siya ng pills pampatulog. Umiinom siya ng pills pampatulog. At hindi niya daw kayang matulog nang hindi makakainom ng pills. Kaya ito lang din guys yung masasabi ko. Kaya niyong gamutin yung sarili niyo. Ang alam ko kasi pag may mga ganitong, based lang sa mga nakapanood ko, base lang sa mga nakapanood ko guys, sa YouTube din sa mga doktor. Kaya niyong gamutin yung sarili niyo. Yung kapag nagkuhan kayo sa mga tao, or mag-video okay kayo, dahil kayo mag-video okay, lagi kayo mag-usap, subukan niyo ulit humarap sa mga tao na yung kayanin niyo kahit parang nahihiya kayo ganun. Kaya niyo yan. Kinakaya ko nga, kaya mo rin yan. Kaya niyo yan. Guys, masaya din minsan mag-isa. Hindi ka lang siguro sanay, pero pag nasanay ka, masasabi mo, ang sarap nga pala mag-isa. Yung gagawin mo rin to sa iba't ibang lugar, di ba? And this is also for our mental health. Charis, naka-English, ang lola nyo. Hindi, kailangan natin to para sa ating mental health, di ba? Kailangan din natin paminsan-minsan ng break. Guys, ang sarap ilibre yung sarili mo. Kasi di ba, halos lagi tayo nalilibre sa ibang tao, di ba? Parang ang sarap naman, try nyo rin yung ganito na magsalo kayo, na magsaya, libre nyo yung sarili nyo. Basta, ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam mag-me time. Ang sarap sa pakiramdam na magsalo, paminsan-minsan. Ngayon, first time ko lang itong ginawa na yung ganito. Gusto ko pa siyang ulitin sa ibang lugar naman. Yung iba-iba naman pupuntahan mo. Kasi gusto ko yung ganun, wala akong kilala, wala makakakilala sa akin. Ang sarap palang mag-outing mag-isa. Alam nyo guys, sobrang ang sarap ng pakiramdam. Masaya ko. Ganito. Hindi ka ba dyan sasaya? Ganda. Wow! Ito ang in-order kong food guys, pork barbecue, java rice, water. Huli ko na guys ipapakita sa inyo ang menu, yung mga price nila sa foods.
kasama ka na sa vlog ko. Maraming po to, si Santino. Si Santino ang bait. Ang sarap sumakay sa kabayo. First time ko po yan. Pag gusto niyo pong mag-arkila, hanapin niyo po si Kuya Nel dito sa Berna Beach. Ito po ang talagang trabaho daw niya. Yan. Thank you po. Binidyo pa ako ni Kuya. Ang bait. 100 pesos guys. Isang ikot. Ang sarap sumakay sa kabayo. First time ko guys. Sarap lang ng feeling. Sa mga gustong pumunta dito sa Berna Beach Resort, ito po yung address. Berna Beach Resort, Barangay Bukana, Apasibol Boulevard, Nasugbu, Batangas. Sa mga gusto pong mag-day tour, 200 po ang day tour nila, 6 AM to 5 PM. Pwede na kayo mag-pool, mag-beach. Meron din po silang restaurant dito pag gusto niyo kumain. Meron din silang mga alak pag gusto niyo mag-inom. Pwede rin dito guys mag-overnight pag gusto niyo. Kaya lang hindi ko alam kung magkano yung overnight. Meron din sila ditong kabayo na pinapark nila. Pwede kang sumakay, pwede kang mag-picture-picture. Tapos meron din silang mga rides sa dagat, mga island hopping, banana boat. 4 pa ako uuwi. Nag-aantay lang din ako ng oras mag-4 bago ako umuwi. Sinusulit ko lang yung me time ko. Hi guys! At ayun na nga, nakauwi na ako ng bahay at makakatulog na dahil antok na antok, pagod, diba? Dahil maaga pa tayo nagising. At sasabihin ko nga lang pala guys na hindi ako natatakot magbabad sa initan, mangitim, dahil meron akong sabon na pampaputi. Ito yung ginagawa kong sabon guys na nakakapagpaputi. Binibenta ko rin siya sa halagang 50 pesos. Ayan. Ito ang sabon na may glutathione, vitamin E, calamansi, papaya, pipino, snail collagen, aloe vera, coconut, ice age, essential oil. Yan, napakabango niya. So, ayun guys, 50 pesos lang. Bili na! Hi guys! Ito na nga, nakauwi na ako ng bahay namin sa wakas. Makakatulog, makakapagpahinga. Antok na antok talaga ako. Ang aga ko nagising, diba? So, ayun na nga, uulitin ko guys. Thank you for watching this video, my video. Please subscribe my YouTube channel. See you on my next vlog.